Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw. Pag-usapan natin to. Si Duterte, dahil hindi na siya nakakapagprograma sa SMNI at wala na yung kanyang gikan sa masa para sa masa, suspendido ng MTRCB for 14 days, kahit patapos na yung suspension ng MTRCB, sinuspende rin yung SMNI ng 30 days. So ngayon, hirap si Duterte na ipaabot yung kanyang mga gustong sabihin. Mahirap kung hindi na pinag-uusapan si Duterte. Lalong hihina ang kanilang pwersa sa politika. At nararamdaman na ni Duterte ang tama na yan. Ang nagagamit sana ng mga DDS, kahit ni Digong, na platform ay yung SMNI. Yung TV network at radio station ni Kibuloy, SMNI, at sa radyo yung DCAR. Ang problema, sinuspindi nga ng MTRCB yung mga programa nila, pati yung SMNI, sinuspindi naman ng NTC. So ngayon si Marcos, si Kibuloy, naririnig nyo pa ba si Kibuloy nagsasalita? Di ba tahimik? Yung dating mayabang na Kibuloy, tiklop. Dati, kunti-kunti lang magkokomentaryo si Kibuloy. Ngayon wala, di ba? Weather lang talaga, mga kabunyog, mga kababayan. Tahimik si Kibuloy. Ang nagsasalita yung kanyang mga abogado na nahihirapan na rin ipagtanggol ang SMNI. Si Rorlick Suplico at saka si Tolentino. Nagiging katawa-tawa tuloy itong dalawang abogado kapag nagpapaliwanag, katatanggol ng SMNI. Sila Silis at Madoy, parang mga aso pa rin na kumakahol. Wala na, limited na yung kanilang reach. Kasi sa social media na lang sila. Social media na lang sila, YouTube at Facebook. Ginagamit na lang nila yung social media network ng Laban Kasama ng Bayan at saka yung sa DCAR. Kasi yung SMNI at kay Kibuloy, take down na yun. Na-take down na yun. Paliit ng paliit ang kanilang nagagamit na platform ng propaganda. Ang problema, alam naman natin na ang politika, lalo pat malapit ng eleksyon sa 2025, kailangan mo ng platform. Social media at mainstream media. Sa mainstream media, mahihirapan sila sa ABS-CBN, GMA, TV5. Hindi naman nila kayang hawakan yan. Lalo na't hindi na presidente si Duterte. SMNI sana yung nagagamit nila. Ang problema nga, dahil sa away ng Duterte at ng Marcos Romualdez, yun, pinilayan ngayon ang SMNI. Pati siyempre yung hindi lang yan sa politika, kahit yung religious, yung kulto ng relihiyon o sekta ni Kibuloy, nahihirapan nilang magamit yung kanilang SMNI para sa kanilang relihiyon. Yung kulto nila, kailangang patuloy na sila kasi mawawalan din ng kita ang negosyo ng relihiyon ni Kibuloy. Kaya apektado lahat apektado yung pagdi-disseminate ng mga stand sa politika, paglilinaw nila Duterte. Kailangan nila ng platform sa politika, propaganda, kasi malapit na ang eleksyon. Sunod-sunod ang mga negative na mga issue kay Sara, sa Duterte. Kailangan nilang masagot yan. Tit for tat. Hindi lang yan. Yung relihiyon ni Kibuloy, ewan ko kung relihiyon yan. Yung kulto ni Kibuloy, kailangang magamit nila yung kanilang SMNI para sa kanilang donasyon, saka mga pagre-raise ng pondo ng kanilang ng kulto ng relihiyon nila. Maapektuhan ang kabuhayan ni Kibuloy. Ang kabuhayan ni Kibuloy, kulto ng relihiyon. So na ngayon? Kailangang maibalik ang SMNI. Kaya makikiusap na daw si Duterte. Ang sabi dito, indirectly daw makikiusap. Hindi natin alam kung paano yung indirect na makikipag-usap. Ito, just in, former President Rodrigo Duterte said in a press conference with the Davao media on Saturday evening that he would like to talk indirectly to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on the investigations with SMNI channel. Open quote. Ang concern ko lang ngayon is to help my friend, si Pastor Kibuloy. Dahil sa totoo lang, itong NTC, wala naman silang nakita. They have not come up even an allegation of any wrongdoing, Duterte said. Yun. Ganun naman pala, makikiusap naman pala kayo. Nagyayabang pa kayo na lalaban kayo sa administrasyon.
Susuwag-suwag kayo sa administrasyon eh. Susuwag-suwag kayo kay Romualdez at Marcos Jr. eh. Sila na ngayon ang hari eh. Tapos na ang panahon nyo Duterte eh, mayabang pa rin kayo eh. Eh kapag inaatake na kayo ngayon, apektado yung propaganda nyo, yung mga istasyon nyo, apektado yung kabuhayan ni Kibuloy sa kulto niya ng relihiyon. Ha? Apektado lahat eh. Oh, ngayon, nakakaramdam na sila, tinatamaan na. Kumbaga, ano na, iniinda. Yun ang tamang termino. Iniinda. Ngayon, makikiusap. Ang sabi, indirectly. Hindi na, anong ibig sabihin kaya ng makikiusap? Indirectly daw. Pero ang importante dyan, inamin na ni Digong, makikiusap siya. Siyempre, ang sasabihin niya, para na lang sa kaibigan kong si Kibuloy, sabi niya. Kasi nararamdaman din talaga nila, apektado si Kibuloy, tahimik na nga eh. Tamimik na si Kibuloy eh. Mag-iimbestiga pa. Ngayong January, iimbestigahan mismo si Kibuloy. Ganyan talaga. Kung kapangyarihan, ang impluensya, hindi yan panghabang buhay, panghabang panahon. Nothing is forever in this world. Walang panghabang buhay sa mundong ito. Yan ang malinaw dyan. So ngayon, makikiusap daw si Duterte para na lang sa kanyang kaibigan na si Kibuloy. Siguro, nag-usap yung dalawa, no? Si Kibuloy siya dito, si Duterte. Mayor. Kasi di ba ang tawag ni Kibuloy kay Duterte, Mayor? Mayor, baka pwedeng pakiusapan mo na si Marcos. Siya lang ang makakatulong sa atin sa problema nating to. Baka naman pwedeng kahit magpakumbaba na tayo para may apektado na yung ating palakaya eh. 'Di ba? Ganyan 'yan eh. Kaya ngayon makikita nyo nagbabago ng tono eh, nagbabago ng ihip ng hangin, nag-iiba. Pero yung mga vloggers ng Duterte, yung mga Duterte diehard vloggers, supporters, maiingay pa rin. Si Digong nagkakambyada na, nag-iiba na ng tono, makikiusap na para lang kay Kibuloy. Kasi talagang tutuluyan yan. Tutuluyan talaga yan sa tingin ko ng Administrasyong Marcos Jr. pag hindi tumigil yung SMNI. Kasi lahat ngayon ng mga umaatake, kasi attacking personal talaga yung ginagawa ng SMNI at saka ng mga vloggers ng Duterte. Yung mga pulburon-pulburon issue nila na yan. Yung mga atake kay Romualdez, talagang alam nga naman, nung panahon ni Duterte, ginawa niya rin yan eh. Alam nga namang Marcos Romualdez na ngayon, hindi rin nila gawin yan. Di ba? Kaya ano yan, ang problema ang Duterte, mayabang. Si Kibuloy, mayabang. Ngayon, kala nila kapag pumapalag sila, titigilan sila. Lalong lalo silang nalalagay sa alanganin. Nararamdaman nila yan. Iniinda nila yan. Iniinda na. Ibig sabihin, ramdam na nila yung tama ng kontra ng atake ng Marcos at Romualdez eh. At si Kibuloy, nararamdaman na rin yan. Hindi niya lang yan. Hindi niya tatanggapin yan. Parang hindi na siya magsasalita kasi baka mas lalong lumala. Ang problema niya. Pero ang totoo, problemado na talaga si Kibuloy. So, malamang, nakipag-usap na kay Duterte, mag-ano tayo, Mayor? Huwag na muna tayong todo-todo. Baka maubos ang ating mga palakaya. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, anong tingin niyo? Kaya ngayon, makikiusap na daw si Duterte. Indirectly, makikiusap na siya. Kasi daw, ang concern niya lang naman, ngayon, is to help my friend, si Pastor Kibuloy. Di ba? Makikiusap din lang pala, ang dami niyo pang yabang. Ganyan. Ang mahirap kasi, yung feeling mo, feeling nyo, kayo pa rin ang nasa poder. Hindi na. Ako mga kabunyog, tayo alam nyo naman yan, hindi naman tayo maka Marcos, hindi rin tayo maka Romualdez. Pero sa nangyayari kasing ito, yung Duterte kasi matagal na mayagpag. Ngayon, hindi na sila ang nakaupo. Pero gusto kasi nila, yung mga nai-enjoy nila noon ng mga pribilehiyo, kapangyarihan, gusto rin nila. Sila pa rin. Hindi naman papayag ang Marcos at Romualdez niya. Parang, tapos na yung panahon nyo, kami naman ngayon. Parang wag naman, gusto nyo,
yung lahat ng nai-enjoy nyo noon na kapangyarihan sa politika at ekonomiya, nandyan pa rin sa inyo. Ay, hindi pwede yan. oh, ngayon, binabawasan ngayon ng Marcos at Romualdez yung kapangyarihan sa politika at ekonomiya ng Duterte. Umaalma ngayon ng Duterte at Arroyo. Pag-alma nila ngayon, ay may kontra-atake ang Marcos at Romualdez. Ito na yon, pinipilayan sila dyan. Nag-ano naman sila, umaalma na naman. Sige, alma kayo. Ito na naman. So wala, nararamdaman na nila talaga ang latigo. Nararamdaman nila ang latigo. Yan. Okay? So yan mga kabunyog, abangan natin. Ang importante dito, tulad ng nakita natin, makikiusap na daw si Duterte kay Marcos Jr. tungkol sa SMNI. Yun pala eh. Ang yabang-yabang niyo, makikiusap rin lang pala kayo eh. Ha? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Si Attorney Enzo Recto po, Attorney Ricky Tumutorgo, Bunyog Pagkakaisa Public Page. Dito po, wala po tayong sinasambang amo. Ang ating pinaglalaban, katotohanan. Ang interest po na ating pinaglalaban, interest ng bayan. Yan po, mabuhay po tayo ulit. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.